Pag wala kang knowledge, ang autism, tingin mo, ang tawag talaga nila yung abnormal, sinto-sinto, wala sa sarili. Maintindihan nila siguro na ang autism ay hindi sakit. Hindi siya nakakahawa, no? Tayo mga tao, iba yung pag-intindi natin kapag bata, di ba? Sana kapag medyo, kasi hindi ko pa maisip kung kailan kami tatanda. Hindi namin alam kung ano yung sitwasyon niya kapag matanda na siya. No? So, hindi rin namin control kung ano yung magiging pang-intindi ng mga tao pag nasa edad na siya. Ako, kung papipiliin ako kung isa pa rin akong awesome parents, definitely yes. Kung ano ako ngayon, as a mom, as a wife, as a daughter, kung ano akong tao ngayon, is because of him. Hello, family. So, Hello po. Hi, Hero. Can you tell me your whole name? Hi, we, hero, God, wa, by, ya, How old are you now? 9. Totoo ba yun, Mami? Nakalagay dito 8 years old. eh. Okay, so you're 9 years old. So I'm going to talk about autism. What is your understanding of autism? Oh yeah, I do. Oh yeah, I'm very special about me, and I actually do everything, even though I do have autism. Because of your autism, how does that make you special? Because you said it's something special about you. Well, I possibly don't have autism, although I do have it. So that's why I'm special. Okay. What are some of the things that autism makes hard for you to do? Oh yeah, including maybe possibly sleeping. Sleeping? Sleeping, Mommy? Why? Yeah. Because I used to have only one bed, but since the renovation started, we now have 2 beds. Okay. And so, since you got 2 beds now, you sleep better? Yeah. You sleep okay now? Yeah. Tell me what you do in a day. From the moment you wake up. Oh yeah, I do play some Beyblades, but sometimes commonly I use my cell phone. Okay. How much do you use your cell phone? Oh yeah, maybe like 4 or 6 hours. But Okay. but mommy, but Mommy stops you. yeah, from using my cell phone. Yeah. Okay. And then other times when it's not the cell phone, what else do you do to have fun? Oh yeah, play Beyblade. And that's it. So it's Beyblades and cell phone. And then meal times. Yeah. And what food do you love? The Sabao. Michael Sabao. I love Michael Sabao. It kind of tastes the sour sometimes. Oh, sour. Is it sinigang? No, the mackerel. 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 Bakit maasim? Lalagyan ng sinigang. mix. Oh, May ang malunggay. special naman ang taste ni Hero. Okay. Now, can we ask also mommy or daddy, meron ba siyang naging challenging behaviors? Siguro lahat naging, yung red flags nung pagkakaroon niya ng autism. Meron siya noon. Nag-spinning, tiptoes, tapos nag-headbanging, tapos madalas ng tantrums, ganyan. Do you remember that still, Hero? When you were spinning or headbanging? Oh yeah. What Why? did it feel like? Oh yeah. I just want. Oh yeah. You just want to do it. Is it fun? Sometimes yeah. What did you feel? Oh yeah. I felt like a little bit neutral or happy or maybe sad. Pwede bang kwento natin kung ano yung mga therapies na ginawa nyo since you found out? Bale, nung maliit si Hero, napansin na namin talaga na may something na makakaiba, na hindi normal tulad ng mga ibang bata. And then, dumating kasi yung pandemic. So, tapos wala pa din kaming idea kung paano sisimulan yung journey namin dun sa autism. Siguro lack of knowledge din pagdating sa autism. So, pinasok namin siya ng kinder sa regular school.
hindi pa siya masyadong nakakapagsalita ng mahaba. Tapos pagdating ng 6, doon siya naging conversant. Doon na siya nakabuo ng sentence. Pero hindi pa rin siya diagnosed. Sabi ni principal, itry namin na ipacheck kasi nga naglulupasay siya pagka naiinip doon sa school, sa room. Nung nagkaroon kami ng chance na makapagpa-check up, 7 years old na siya. So, medyo late na. And then, doon na kami nag-start ng therapy, which is yung OT muna, occupational therapy for 1 year. Pero once a week lang. Ano daw yung mga goals nila for Hero? Yun nga yung katulad nung tinano mo, yung sa word. Pagbigas. Tsaka yung sabi ni DepEd wala siyang cause and effect pa nagsasalita. Ayun. Do you think na gaano kalaki yung role of financial capacity sa pagsusupport? Malaking bagay talaga yung financial pagdating sa mayroong autism na anak. Kasi pagka wala kang pang therapy, hirap ka din kung paano mo sisimulan, kung saan ka kukuha ng mga bagay na ituturo mo sa anak mo. Kasi maraming mga ganyan nag-share sa group kung paano nila sisimulan kasi wala silang pang therapy. So malaking bagay na meron talaga. Nabanggit kanina ni Mommy na nung una, hindi nyo pa masyadong naiintindihan yung autism. Pwede ba kitang matanong kung anong pagkakaintindi mo sa autism before na-introduce sa inyo ng autism? Before yung autism, para sa akin, no, parang, paano ba? Nagkaroon kasi ako ng mga kaklase din na parang ganito before, no? Nung elementary days. Pero yung pagkakaintindi ko talaga sa autism noon is yung parang yung may mga Down syndrome, mga ganun na itsura. Pero ngayon, mas naintindihan ko na yung autism pala is different doon sa mga nakikita ko in terms of Down syndrome, mga ADHD, na iba, pati yung physical appearance nag-iiba. So, yun po. Ikaw, Mommy. Siguro noon, ang pagkakaintindi talaga, mostly siguro, masasabi ko na pag wala kang knowledge, ang autism, tingin mo, ang tawag talaga nila yung abnormal, sinto-sinto, wala sa sarili. Yun siguro yun talaga yung masasabi ko na yun talaga yung alam nung karamihan. Pero nung nagkaroon na ako ng anak ng autism, ang lawak pala niya. Sobrang lawak niya na minsan yung isang bata nga hindi mo alam may autism pala, pero, di ba? Do you have any bad experiences with society, the public, with regard to autism? Amin siguro kabaliktaran. Kasi pag si Hero nakikita ng mga tao, una ko talagang sinasabi, may autism po siya. Special po siya. Sinasabi ko talaga agad. Pero ang sagot nila, ay, parang wala naman, parang hindi naman. What is your favorite trait of Hero? Tig-isa kayo. Ice cream. Oh, your favorite food is ice cream. I'm asking Mommy or Daddy what their favorite you thing listen. is about you. My favorite thing about you. My favorite trait about Hero is siguro yung siya, yung gift ng God sa kanya is yung wala siyang judgment sa ibang tao. Siguro yun yung pinaka ko kasi kahit maliit ka syempre, tingin, may may say ka sa bawat bagay or sa bawat tao. Pero siya, parang pure ng heart niya. Ayun yung masasabi ko. Pinaka-favorite ko kay Hero, yun nga, kumbaga, yung pagiging malambing niya sa kahit na kaninong tao. So, kahit hindi niya kilala, gusto niyang i-hug, mga ganon. Tapos, mahilig siya mag-say ng thank you kapag, yun nga, pag na-feel niya na happy siya dun sa treatment sa kanya. Yun. So, can you share about some of the most amazing things you've noticed about Hero's special skills or talents as he is growing older? So, ito yung napansin namin nung medyo maliit siya na mga 4 to 5 years old na madali siya makabisado ng mga bagay-bagay or ng mga pictures. Ayan. So, ito yung mga isang bagay na pinagawa namin is flashcards ng mga flags ng bawat countries. Oh, you guess this one? Algeria, Syria, Albania, Poland, Laos, India, USA, Pakistan, Turkey, Samoa, Philippines, Jordan, Slovakia, Peru, Georgia, North Korea, Chile,
Uzbekistan, Ukraine, Colombia, Indonesia, Switzerland, Zambia, Russia. Okay. How do you see Hero in 5 or 10 years from now? Ayun, in more years pa siguro na paparating, mas nakikita ko siya sa techie sides. Kung dun naman siya dalhin ng kanyang paglaki, so why not? Kasi kung hindi naman siya makapag-apply siguro ng work or something, makakabuo siya ng sarili niyang career. Yun. Ano sa tingin niyo yung mga pwede pang gawin ng gobyerno natin or mga private companies in supporting and including and accepting yung mga autistics in our community? Siguro yung sa government, ang hino-hope namin ng mga parents na may anak na autism is unang-una siguro yung libreng check-up. Dahil napakamahal ng check-up sa isang developmental pedia, ranges from 4,000 pataas, na kung ikaw ay nasa laylayan, hindi mo ma-afford na magpa-check up. And then next is yung libreng therapy, lalo na sa mga hindi naman makaka-afford talaga. So ayun siguro malaking bagay yung check up ng DepEd and therapy. Has there been an embarrassing or unforgettable experience with Hero with regard to his autism? Mostly siguro in public. Ako kasi pagka, halimbawa, medyo clumsy siya, may natapon siya sa public, sa restaurant, hindi naman ako alam mo yun, yung nahihiya kasi kahit sino naman pwede magkamali, pwedeng alam mo yun, yung makabig yung ganito, ganyan. So, pagka gano'n nangyayari, parang hindi naman ako tumitingin sa ibang tao. Nakatingin ako dun sa situation, kung paano ko siya i-resolve, kung paano ko namin tatapusin ng kalmado. I try to calm para siya din, na mismong bata, kalmado rin siya dun sa sitwasyon niya. Ikaw, may gusto ka bang? Sa akin yung siguro yung one time, parang nag-tantrum si Hero, hindi ko maibigay yung gusto niya. So parang nagwala siya sa isang mall, somewhere, na hindi ko maibigay yung gusto niya. So parang ang nangyari, dinudukot ko yung bata. Kasi umiiyak. Kasi umiiyak, or may mga dala pa akong bag. So, yun. So, medyo maitim pa ako nun, maputi na si Hero eh. So, mukha tuloy akong, hindi naman sa sarili ko nahihiya ako na. Hindi, yun lang, kasi kaya medyo nakakahiya siya dahil Hindi ko siya mapakalma. hindi ko siya mapakalma. Knowing na ako yung tatay niya, di ba? So, may mga ganong moments talaga na hindi mo control. Ano sa tingin niyo yung mga sana mas naiintindihan ng tao about autism? Maintindihan nila siguro na ang autism ay hindi sakit. Hindi siya nakakahawa, no? So, halimbawa na samahan mo siya, tabihan mo siya, hindi ka naman makahawa eh. So, more on, understanding. Lawakan lang yung pag-iisip pagdating sa, tulad nila, na, alam mo yun, hindi naman perfecto, pero, na sana, mas more on inclusive na sila sa lahat ng bagay. Yung mabigyan sila ng mga chance. Sa akin naman yung sana na binabanggit, no? Sana yung pag tumanda na yung mga ganitong bata, no? Meron pa rin silang pag-intindi kasi 'di ba? Tayo mga tao, iba yung pag-intindi natin kapag bata, 'di ba? Sana kapag medyo kasi di ko pa maisip kung kailan kami tatanda. Hindi namin alam kung ano yung sitwasyon niya kapag matanda na siya, no? So, hindi rin namin control kung ano yung magiging pang-intindi ng mga tao pag nasa edad na siya. So, sana yung pang-intindi tsaka yung pag-alalay din kapag kahit bata o matanda yan, basta nasa autism is same pa rin. Yun. So if you had a superpower with regard to how you can support Hero, what would that superpower be? Superpower siguro, superpower ko na mabuhay ako forever habang buhay siya. Para pag kailangan niya ako, Mami, matatawag niya lang ako na, Mami, where are you? I need your help. Nandiyan lang ako. Siguro yung superpower na yung pumasok sa panaginip. Di ba? Kasi at least doon, hawak niya yung mundo niya. Mapunta ako dun sa mundo niya na ako yung nakikisama sa kanya. Kung meron kayong chance na mag-time travel, pipiliin niyo pa rin bang maging awesome parent? Ako kung papipilian ako, syempre gusto ko pa rin maging awesome parent. Kasi iba yung experience eh, no? So, kumbaga i-relate ko na lang sa isang trabaho. Ayaw natin yung trabaho na, yung paulit-ulit lang yung ginagawa natin, di ba?
kapag meron kang awesome na anak, kumbaga hindi pa ulit-ulit yung araw mo. Di ba? Laging may bago. Lagi kang maghahanap ng para sa kanya. Ako, kung papipiliin ako kung isa pa rin akong awesome parents, yes, definitely yes. Kasi kung ano ako ngayon, as a mom, as a wife, as a daughter, kung ano akong tao ngayon, is because of him. Ang dami niyang tinuro sa amin, mag-asawa. Yung pagiging matatag namin, siguro hindi kami ganito kung hindi dahil sa kanya. Ang message ko for Hero, it must be English. So, you listen to me. Listen to mommy. I want you to become a good boy when you grow up. Okay. You respect others. I just want you to become strong, super strong. Right. Not only on the physical aspect, but on your mind. That you can bear anything. You can do anything. Nothing can stop you as long as you want it. Okay. And be a God-fearing child. No, you know how to pray. You pray when you have a problems or anything that you want. You just talk to Jesus and say what you want on your mind, and He will answer you. Okay? Okay. I love you. I love you. Daddy's turn. Kay Hero, message ko kay Hero, Daddy will provide you whatever you need. No? Daddy will do anything for you. No? And yun nga, just always be happy. Yun lang yung gusto ni Daddy. Yeah. Ha? I want you to be happy every day. Okay. So yun lang po. Hero, Daddy Tuni and Mommy Lee, they love you so much. Thank you for spending the day with us. Thanks. Thank you! Thanks. Bye. Ay, may food. Hug mo na. This video is sponsored by Milo Speech Buddy.